Sama-samang nanood ang pamilya ng mga biktima ng drug war sa ICC hearing kanina. Para sa kanila, positibong desisyon na magiging daan daw sa trial sa kaso ng dating Pangulong Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, Dave Buet. Kumpiyansa pero aminadong may kaba ang mga kaanak ng mga biktima ng drug war sa magiging desisyon ng Appeals Chamber ng International Criminal Court kanina. Nang basahin ang pinakahuling bahagi ng desisyon, The Appeal Chamber by majority, as a conclusion, Judge Orquipanise, partially dissenting in the second ground, has rejected all 4 grounds of appeal. Having rejected dito na the bumuhos ang entire saya appeal, ng mga kaanak ng the Appeal biktima. Chamber May mga considers pumalakpak. that Meron ding di na iwasang maiyak. Pumabor kasi sa kanila ang desisyon ng Appeals Chamber na katiga ng naunang pasa ng pre-trial chamber na may jurisdiksyon ng korte sa mga kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kwinestyon kasi noon ng kampo ni Duterte ang iso ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas, gayong nag-withdraw na ang bansa noong 2019. Pero pinanghawakan ng mga kaanak ng mga biktima at mga abogado nito ang Article 127 ng Rome Statute na nagsasabing hindi dapat takasan ng isang estado ang obligasyon nito kung kinokonsidera na ng korte ang isang kaso bago pa nito iwan ng ICC. Ang desisyong ito ng Appeals Chamber, tinuturing na malaking hakbang ng mga kaanak ng mga biktima sa pagpapatuloy ng laban nila para panagutin ng dating Pangulo. Alam niyo kayo, kapag gusto mong pumalahaw ng iyak, worth it yung paghihintay at hindi kami mapapagod maghintay kahit ilang taon pa hanggang sa ma-declare na guilty siya at makulong na sila ng tuluyan. Pero ayon kay Attorney Cristina Conti, matagal pa ang lalakbayin hanggang makuha ang hustisya. Minimum of 3 years, maximum of 10 years. Ganyan po ang mga hearing sa ICC. Alam natin na mabusisi, maburiri yan at masisigurado ka naman na pulido yung magiging desisyon nila. Ang nadadama namin, closer to 3 years than 10 years yung desisyon. Sobrang dismayado raw si Senador Amy Marcos sa desisyon ng ICC. Nakakabahala raw ang desisyong ito tungkol sa pagrespeto ng soberenya ng bansa. Naniniwala naman ang grupong karapatan na magbibigay daan ang desisyong ito ng ICC para dumiretso sa trial ang kaso ni Duterte. Ayon naman sa Duterte Panagutin Movement, patunay ito na hindi mababago ang hustisya sa pamamagitan ng pamumulitika at kasinungalingan. Susunod na ang tabayanan ng confirmation of charges na maaring mangyari bago matapos ang Abril. Diyan malalaman kung tutuloy ba sa trial si Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Apuel, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.